Hindi nyo nakikita yung nakikita ko. Kapag ikaw ba ay tinatawag o kinukuha ang iyong atensyon, agad ka bang lumilingon? Hindi. O tumutugon? Depende. Depende sa... May iba kasi, ang hirap kalimunin. Kahit na malakas yung pagtawag na sa kanyang pangalan. Parang bingi lang. Pero kapag sinabi mo ng, pogi, ganda. Kahit hindi naman kapugian, kahit hindi naman kagandahan, hindi yun. Sikala nila sila. Sa palengke nga, di ba, pag dadaan ka, di ba? Anong hanap, pogi? Anong hanap, ganda? Minsan napadaan ako sa palengke. Wala pa naman akong asawa niya. Sabi, pogi, anong hanap? Ano sa atin, pogi? Sabi ko, pag-ibig. Di na siya sumagot. Ganun lang sila, doon lang sila lumingon. Karamihan naman tayong lumilingon kapag may tumatawag sa atin. Basta malinis yung ating tenga at malinaw pa yung ating pandinig. Minsan nga, kahit hindi naman tayo tinatawag, lumilingon tayo. Bilang pastor at lingkod ng Panginoong Hesukristo, karaniwan ding tinatanong sa amin ng mga tao at miyembro ng iglesia kung paano kami napunta sa pagpastor. Doon naging usapin yung calling o yung pagtawag ng Diyos sa amin. Hindi ko alam kung ano ang paniniwala niyo dito, pero nais kong tanungin kayo, mayroon ba talagang calling? Meron ba talagang pinili lang na tawagin ng Panginoon? Sa atin na nandito ngayon, ako lang ba yung napili? Hindi ko alam. Sa unang Samuel, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10, mababasa natin ang pagtawag ni Yahweh sa nooy bata pa na si Samuel. Ngayon, makikita natin si Samuel. Diyan, si Tatay Sam. Bata pa si Samuel noong panahon na iyon. Kung alam niyo yung kwento ni Samuel, siya yung anak ni Hana na hindi magkaanak-anak. At ipinanalangin niya sa Diyos na siya bigyan ng anak. At kung magkakaroon siya ng anak, yung batang iyon na kanyang isisilang, ay ihahandog niya sa Diyos para sa templo ay maglingkod. At yun si Samuel. No? Bata pa si Samuel, kaya nakatira siya sa templo kasama yung punong saserdote ng templo na si Eli. No? At yung kanyang mga anak. No? Nung panahon na yun, patulog na siya noon at nung marinig niya ang pagtawag sa kanya, Samuel, Samuel, narito po ako, tugon niya. Akala niya noon ay si Eli ang tumatawag sa kanya, kaya dali-dali siyang bumangon at pumunta doon kay Eli. Bakit po? Sabi niya. Hindi kita tinatawag. Matulog ka na, sabi ni Eli sa kanya. 3 beses siyang nakarinig ng pagtawag na yun. At inakala niya si Eli yung tumatawag sa kanya. Bulong-bulong marahil ang isip ni Samuel at baka inakala niya na pinagtritripan siya nung matandang iyon na kanyang amain. Ngunit sa pangatlong pagkakataon, doon pa lang naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa batang si Samuel. Kaya sinabi niya kay Samuel, mahiga kang muli. At kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At sa ika-4 na beses, sa muling pagtawag ni Yahweh kay Samuel, Samuel, Samuel.
Medyo nakakatakot yata yung ganong boses. Sabi ni Samuel, magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. Pag tayo nakakarinig ng ganong boses, na alam natin wala namang tao sa silid, kumakaripas tayo ng takbo. Pero si Samuel, pinakinggan niya yung boses. Sa Juan, Kabanata 1, talata 43 hanggang 51. Mababasa naman natin kung paano natagpuan at tinawag ni Jesus sina Felipe at Nathanael doon sa rehiyon ng Galilea. Sa talata, mapapansin na ang mabilis na pagsunod ni Felipe kay Jesus. Nung nakita niya ito, sinabi niya kay Felipe na taga Bethsaida, tulad ni Andres at ni Pedro, sabi niya, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Ganun lang. Walang ibang sinabi sa talata kung anong nagkumbinsi kay Felipe na sumama kay Jesus noong mga araw na iyon. Wala din sinasabi kung dati nang makakilala mo si Jesus at si Felipe. Para bang napakadali atang maniwala agad ng mga panahon na yun sa isang tao. Sa atin, lalawit na muna yung lalamunan ng ating nanay bago pa tayo sumunod. Uwe! Hindi na yata ganun yung mga bata ngayon. Ang magulang ang sumusuko. Pero nung mga kabataan namin, kapag kami ay nasa lesan, 1, 2 siksik, kailangan na namin umuwi. Kasi sa pangatlo, may hawak na siyang pamalo. Ganun kabilis. Walang masyadong mabubulaklak na salita. Sumunod ka sa akin. At si Felipe ay sumunod. Ipinapahiwatig dito sa sulat ni Juan ang kakaibang bagay kay Jesus na nagiging dahilan upang mapasunod niya agad ang mga tao. Ano kaya itong bagay na ito na mayroon kay Jesus? Kung bakit mabilis na napapasunod ang mga una niyang alagad. Marahil meron siyang malakas na karisma. Baka kasing guwapo siya nung pinagkikiligan natin yung ating idol. Maring maabilidad, mabulaklak magsalita. Kahit ano pa man ang mga ito, nakasisiguro tayo na may ibang angkin kakayanan o kapangyarihan ng Panginoon na pukawin ang damdamin at diwa ng tao para sa Kanya ay sumunod at mag-alay ng sarili sa paglilingkod. Isa pang magandang tignan dito, mga kapatid, ay kung paano pinatagpo ni Jesus si Felipe. Tandaan na hindi si Felipe ang pumatagpo o humanap kay Jesus, kundi si Jesus ang humanap at kumatagpo sa kanya. Sa dalawang kwentong ito, isang bagay ang nag-uugnay sa kanila. Si Samuel, si Felipe, maging si Nathanael, ay wala pang pagkakakilanlan sa Panginoon. Ngunit sa mga oras na iyon, sa napaka-ordinaryo lamang na panahon at walang ibang inaasahan na mangyari sa kanilang araw, ang mga taong ito ay tinatagpo ng Diyos upang tawagin na maglingkod. Naranasan niyo bang matagpuan ng Diyos sa inyong mga buhay? Minsan hanap tayo ng hanap sa Diyos. Pero ang hindi natin alam, ang Diyos ang naghahanap sa atin. At patuloy na tumatawag sa atin. Naranasan niyo ba na maramdaman ang kanyang presensya sa lugar o panahon na hindi mo inaasahan? Narinig niyo ba ang pagtawag ng Diyos sa inyo
Ano ang sinasabi ng mga kwentong ito sa atin, mga kapatid? Sinasabi lamang ng mga ito na tayong lahat ay tinawag ng Diyos upang Kanyang maging alagad. Gaano man ka-ordinaryo, espesyal ang turing mo sa iyong sarili o sa iyong kapwa, bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos at tinatatagpo sa kahit na anong kaparaanan upang magpahayag ng kanyang mabuting balita ng pag-ibig at pagliligtas. Naalala ko tuloy yung pagtawag sa akin ng Diyos upang maglingkod sa kanyang iglesia bilang pastor. Ayaw ko talagang magpastor. Gusto ko maging electronic engineer o kaya architect. Kaya lang, mahina ako sa math. Gusto ko yung mga profession na yun, pero ayaw ng profession sa akin. Kaya alam ko hindi ako para doon. Pero naalala ko yung isang pangyayari, mayroong gawain ng mga kabataan doon sa aking home church sa NCUC. High school pa ako doon. Sa pagkakatanda ko, parang first year high school. At nakapalikot kami, nananalangin yung aming youth pastor. At ang isa sa sinabi niya na natatandaan ko, maaaring isa sa amin daw, na mga nandun ngayon, nung panahon na yun, ay tinatawag ng Diyos na magpastor. Hindi ko alam, pero parang may naramdaman ako nakakaiba sa aking sarili. Pakiramdam na alam kong may pangangailangan ng iglesia. At ang Diyos ay tumatawag para matugunan ang mga pangangailangan na yun. Lumipas sa mga panahon, lumalim ang aking karanasan sa simbahan. Naging lubog ako sa ministeryo, sa iba't ibang ministeryo ng simbahan. At doon ko rin mas nakita yung mga problema sa simbahan. At sinabi ko, mahirap magpastor. Ayaw kong maging pastor. Pero meron isang pangyayari din na sa tingin ko, naging turning point ng buhay ko. Nag-aaral na ako ng college at kumukuha ng kursong architecture. Nasa pangalawang taon na ako. Pero parang gusto ko nang bumitaw. Minsan, exam, nung umuwi ako, naglalakad ako sa kabaan ng Vicente Cruz. Ang school ko nun sa Iris. Doon pa ako, palakad ako papuntang Espanya. Doon ako sasakay ng bus pauwi. Pero parang lutang yung aking sarili. Alam kong mabigat sa loob ko yung naging examination. Kasi alam ko ba, baksak na naman ako. Pero ang isang hindi ko matanggap sa pangyayari, yung tinatry ko na maging totoo sa aking sarili. Uso yung kopyahan sa school. At sabi ko, hindi, kahit na bumaksak ako dito, hindi ako mangungopya. Kasi ganun ko pinapahalagan yung prinsipyo na pinapaniwalaan ko. At alam ko yun yung tama sa Diyos. Sabi ko, Lord, bumaksak na ako sa exam, huwag lang sa'yo. Pero sinasabi ko lang yun, pero mabigat sa aking sarili. Pag uwi ko ng bahay, pagpunta ko sa kwarto, nagkulong ako. Doon na umiyak ako. Iyakin ako ng bata ako. Tapos, humiga ako sa tigaan. Pero ilang saglit, meron na akong naririnig na hindi boses kanta. Kanta. At familiar sa akin yung kanta. Yung paboritong kanta ko yun. Bago pa siya kantahin ni Gary Valenciano, kanta siya ng paborito kong
OPM ban, yung sugar free. Huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago. Yan. Yung kanta na yun. Pero ang isang nakapagpukaw sa akin, malinaw sa akin yung tunog. Para ako naka-headset. Pero aware ako na walang nagpapatugtog sa bahay. At kung galing man siya sa kapitbahay, dapat hindi siya ganun kaklaro. Malinaw na malinaw. Doon ako biglang natauhan. At pinapakiramdaman ko yung kanta. At doon ko na-realize, yun yung kaparaanan ng Diyos para ipaalala sa akin, huwag kang umiyak. Kung meron man problema tayong pinaparap, kasama natin ang Diyos. Yung panahon yun, mas lalong bumuhos yung luha ko. Ngayon na, pinipigilan ko na. Kasi ayaw kong madala kayo. Pero yung luha na yun ay luha ng kagalakan sapagkat panatag ako sa katotohanan. Ano man yung kinakaharap nating problema, kasama natin ang Diyos. Hindi na solusyonan yung problema ko. Pero yung katotohanan yun na nandyan ng Diyos sa panahon na tayo ay mamumulan ay isang malaking bagay. At doon yung isa yun sa naging turning point ng buhay ko para sa pangumulit ng Diyos, sumuko ako at sabihin na, sige, susunod po ako, Panginoon. Pero sana ihanda mo ako. At hindi naman naging pabaya ang Diyos sa akin. Naging tapat siya sa lahat ng aking pangangailangan, kahit sa pangangailangan ng aming pamilya. Sabi ko, gusto kong yumaman eh. Alam ko walang pera sa pastor. Pero yung panahon mo yun, na-realize ko na mayroong pang higit na importante kahit sa anong pamangyaman na pinipili. At doon natin makikita yung hiwaga ng buhay. Nahiwaga yung buhay. Pero hindi natin matutuklasan yun hanggat hindi natin iniaalay yung ating mga sarili sa pagsunod sa dakilang manlulika. Akala natin ang buhay, ganito na lang. Pero meron pang higit pa doon. At yun ang hiwaga ng buhay na dapat natin saliksikin, tuntungin. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kasagutan. Ayoko sabihin sa inyo, kasi parang ano lang yun eh, panunod ka ng movie. Kailangan walang spoiler. Sa pagpapatuloy sa kwento mula sa pagtawag kay Felipe, mababasa din natin na sunod na nakilala ni Jesus si Nathanael. Tulad ni Felipe, wala din siyang personal na pagkakilala kay Jesus. Subalit sa kwento, nakilala ni Felipe ni Nathanael si Jesus sa pamamagitan ni Felipe na unang naghikayat sa kanya. Maging sa kwento ni Samuel, naging kaparaanan si Eli na makilala ni Samuel ang Diyos na si Yahweh. Sa dalawang kwentong ito, pinapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nakikipagtagpo o nagpapahayag ng personal. Siya din ay gumagamit ng iba, tao man o bagay o pangyayari, upang maging kaparaanan niya na maipahayag ang kanyang sarili sa mga tao. Maliwanag na si Felipe at si Eli ang naging kaparaanan ng Panginoon upang maipahayag niya ang kanyang sarili kay Nathanael at kay Samuel. Sa katunayan, maging si Samuel ay kinasangkapan din ng Diyos kay Eli upang ipahayag yung parusang tutulog niya laban sa kanyang sambahayan.
Ito ay pagpapasimula na din ng itinakdang tungkulin ng Diyos kay Samuel bilang propeta para sa kanyang bayan. Gaya nga ng sinabi ko, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Kaya yung tanong na meron bang calling? Lahat tayo ay may calling. Sapagkat lahat tayo ay lahat tayo ay sa Kanya. Lahat tayo ay kayang gawing kasangkapan ng Diyos sa Kanyang pagpapahayag ng pag-ibig at paglaya. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Lahat tayo ay tinawag. Ganito din yung pinapaniwalaan natin, di ba, sa ating iglesia. Kung saan sinasaad sa ating UCCP Statement of Faith na bilang mga nilalang ng Diyos sa kanyang wamis at iniligtas niya sa kasalanan, tayo ay tinawag, tayo ay kanyang tinatawag na makilahok sa pagtatatag ng isang makatarungan at mahabaging kaayusang panlipunan, na ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang mga tao at ang buong daigdig upang kanyang maging kaharian. Isa sa mga fundamental na paniniwala nating mga Protestante ay ang universal priesthood of all believers. Na ang bawat kaanib ng iglesia ay ministro o lingkod ng Diyos. Kaya hindi niyo pwedeng sabihin na si pastor ng bahala dyan sa gawain ng simbahan at kami ay mauupo na lamang. Lahat tayo ay kabahagi. Lahat tayo ay binigyan ng kakayanan ng Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay patuloy na tinatawag ng Diyos. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos upang kanyang maging katuwang sa pagtataguyod ng kanyang misyon sa mundo. Lahat tayo ay may tungkulin na dapat gampanan sa kaharian ng Diyos, ayon sa kakayanan at kalakasang kaloob sa ating ang Panginoon Jesucristo. Sana sa pagtawag muli ng Diyos sa atin, hindi lang tayo lumingon, tumugon tayo. Amen.